Hello, good morning, good afternoon, and good evening. Saan ang sulok kayo ng mundo, ano? So, ang pag-usapan natin ngayon ay impeachment o ang Senado na kung saan ay medyo kanya-kanya silang labas ng talino at lakas. So, bago ako magbigay opinion, pakinggan natin muna ito. Ngayon ng opinion, reaction, itong mga pahayag ni Senator-elect Rodante Marcoleta at outgoing Senator Coco Pimentel tungkol sa impeachment ni VP Sara. So dito sa GMA News Online, sabi ni Senator Marcoleta said the trial will not succeed in unseating the Vice President. Tapos ito, ang kanyang mariing kataga, no? Sabi niya, lintik lang ang walang ganti. Humanda sila. Ayaw niyong tumigil, kurbahin natin. They would not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Wow! Hindi po tayo nagkamali sa pag-botar kay Senator-elect Rodante Marcoleta. Grabe. Makakatulog tayo ng mahimbing. Yan, yung pagkapanalo Marcoleta, Aimee, Camille Villar, yan po. Nagbigay sa atin ng assurance na walang mangyayari sa impeachment. Kasi kung sina Senator Bato at Bonggolo ang nanalo, alanganin. Kaya, hulog ng langit itong pagkapanalo ni Senator-elect Marcoleta Villar and re-electionist Aimee Marcos. Ganun din, sabi ni Senator Aimee is wala na. Patay na yung impeachment either this Congress or next Congress. Patay na yan. So, very confident itong mga Duterte Black Senators na hindi nila maa-unseat o hindi nila matatanggal si VP Sara. Kaya sabi niya, lintik lang, walang ganti, humanda sila. Anong ibig sabihin yung humanda sila? Humanda kayo pag nagpresidente itong taong ini-impeach niyo. Di ba ganon? Wala na eh. Yun malang ang the whole objective ng political exercise nito is para mawala yung malakas nilang kalaban sa 2028. Ngayon, akala nila kasi mananalo sila sa midterm election yung pinagmamayabang ng Pangulo. 12-0. Yan ang objective natin. We have the best, most qualified, most experienced candidates. Kaya, iboto natin alyansa para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Ano ngayon? Ang nangyari, napahiya sila. Mismong kandidato ng Pangulo, sarili niyang partido, walang nanalo ni isa. Kandidato ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang partido, lakas CMT, isa lang ang lumusok. Sino yung nanalo sa alyansa? Yung mga dati na, yung mga heavyweights na kahit walang alyansa, mananalo pa rin yan. Kasi napatunayan na yung Soto, Lacson, Cayetano, Lapid, napatunayan na big names na yan. Kaya kung ikaw ay may itong midterm election is talagang sampal sa mukha ng administrasyong ito. Wala silang
kamor-amor sa taong bayan. Kaya ito ngayon, okay. So, impeachment. Ito, si outgoing Senator Coco Pimentel na atat na masimulan ng atat masimulan na yung impeachment trial noon pa. Sabi niya, pwede, fourth trial. Simulan na. Ano ngayon? Today, babasahin na sana yung articles of impeachment. Biglang pinospon. Ginawang June 11. Kaya, dismayado itong outgoing Senator Pangilinan sa pagpospone. Sabi niya, noong February 2025, nagpalabas na ng impeachment calendar si SP Senate President. Diba, dinidebate natin dati yun, forthwith, dapat nga hindi mo na hinintay yung June 2. Pero, siya na ang nasunod kasi lumipas na ang panahon. Wala, ginawang June 11. After June 11, wala na. Adjournment na June 14. So, yung report ng politico.com.ph kanina, insider report ito walang confirm analysis lang, opinion lang ito ng politiko. Ano na daw, Senate President Escudero, he is now leading 11 senators for kill impeachment move. Bakit? Kasi gustong i-win over ni Senate President Escudero yung boto o yung Duterte block para ma-retain niya ang kanyang pwesto as Senate President. Kung totoo ito, this is a wise move on the part of Senator Escudero. Win-win. Both sides. Duterte block, gusto nilang mailagay na sa safety si BP Sara. Kung magkasundo sila dito sa grupo ni Senate President Escudero, gagawin siyang Senate President basta walang matutuloy na impeachment trial, di win-win sila. So, sinong luhaan? Alam nyo na. Yung mga kongresista na gustong-gustong matuloy ang impeachment trial. Kaya, tama lang itong sinasabi ni Senator-elect Marcoleta na humanda na kayo. Lintik lang, walang kante. Sabi ni Tate Digong sa Netherlands, may hangganan ang lahat. There will always be a day of reckoning. Malapit na po yung day of reckoning na yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa trip. Okay. So, opinion, So, yan yung labanan sa Senado ngayon. At si Senador-elect Marcolita ay may kaalaman, malalim na kaalaman regarding sa batas, So, malaman natin kung anong mangyayari. So, sabi nga, hindi lahat ay inyo ang araw. 3 taon mag-aantay tayo. Kaya ikaw, General Torre, pag-isipan mo, may time ka pa. Kahit pa paano makakabawi ka. Ang challenge ko nga sa iyo ay pro-people ka, hindi pro-one-man person. Hindi ka na utusan. Ikaw ay commander ng Philippine National Police. So meaning, kahit sino man sa iyo mag-utos na alam mo hindi in accordance to law, huwag mong sundin. Noon, pwede kang sumunod kasi pwede kang utusan ni General Marbel. Wala kang magagawa kasi kung ayaw mo sumunod, ay papalitan ka. Now, kung si General Torre hindi sumunod at papalitan, ibang usapan doon yon. Paano kung lahat ay PNP nagkasundo?
So, magkakaroon ng problema ang bansa. Magkakaroon ng crisis sa Philippine National Police. So, ako sa iyo, General Torre, ayusin mo yung decision mo. Although, sabi nga, decisive decision ka, wala kang kinakatakutan. Sabihin natin yun. Wala kang kinakatakutan dahil marami kang puwersa. Paano kung nag-iisa ka na lang? Nandiyan pa ba rin ang tapang mo? Tulad ng iba ngayon na retired. Ngayon, kung wala kang tapang ng ganun, at saka nakitaan kita na o wala ka lang talaga experience sa field. Kasi yung pupunta ka ng QGC, full pack ka. Sabi ko nga sa'yo eh. Ako nag-ooperation, 45 lang dala ko eh. Dahil may tao ako eh. Hindi naman ako makipagbarilan barilan eh. Ang akin doon, decision, command, para hindi kami maneuver, maisahan. Kasi ang isang grupo sa labanan, o anumang bagay, ang nag-iisip doon, laging leader. So kung ang leader nakikipagsabayan sa tao na wala nag-iisip paanong gagawin, talagang masisira. Ganun rin sa iyo doon na nag-KGC, magkukuman ka lang doon. Yung 45 mo tsaka BBR Malight mo, nakasabit lang sa katawan mo naman yun eh. Nakikita doon na wala kang kaalaman sa combat. Yun yung indikasyon doon sa nakikita ko. So, maring matapang ka, pero wala ka lang experience. Maring ganun siguro. So, sa lahat, sa Senado, magkasubukan ngayon sa Senado, at saka yung Congress, ma-knock out na itong Congress. Tingnan natin kung anong tatakbo rin ng Congress. Okay, yun lang. Maraming salamat. Good morning sa lahat ng Pilipino na nagmamahal sa Filipino Guerrilla Forces. Tuloy-tuloy lang tayo Filipino Guerrilla Forces. Magtiwala kayo. Mayroon tayong mga objective. Paano natin malinis ang problema sa bansa. Nasa FGF lang. Pero bago natin magagawa yan, dapat lahat ng barangay may commander tayo. Pag mayroon tayong commander in every barangay, 42,000 barangay, sinasabi ko sa inyo, malilinis natin ang bansa. Because the solution of peace and order sa ating bansa ay it's only effective barangay captain. Hindi na natin kailangan ng pwersa ng militar, pwersa ng pulis, hindi na natin kailangan. If we have a commander of the barangay solution on the peace and order. Ang NPA, nabubuhay lang yan sa taong bayan. At nabubuhay rin yan sa kapitan. Tandaan nyo yan. Kasi dyan sila sa barangay nakatira, yung mga NPA. So kung hindi niya kasundo ang barangay captain, palagi silang hindi nakakatulog ng maigi kasi baka isumbong sila. So ganun lang yan, o ng taong bayan. Kaya tayong solusyon sa insurgency, magtiwala lang kayo. Kasi ang laban ng insurgency, hindi labanan ng tapangan, barilan, patayan, hindi yan ang solusyon. Ang solusyon, wala na silang isyong may lalabas. Pag wala nang isyong lalabas, wala na mag-i-NPA, wala na silang mahikayat, wala na silang propaganda na laban sa militar or laban sa pulis or laban sa gobyerno as a whole. Wala na. Kasi nga, matino ng gobyerno eh. Ano pang i-issue nila? Kung mawala natin ang korupsyon, mawala natin ang abusado sa gobyerno, ang serbisyo ay patuloy, ano pang issue ng NPA? Di ba nag-NPA sila? It's because of the issue, yung tatlo na yan. Pag nawala yan, bakit nandiyan kayo NPA? Sabi nyo, kayo ang tunay na kayo ang tunay na army. Excuse me, nandito kami, tunay na army, sabi nila. Kami ang magbabantay sa inyo. Wala nang korupsyon, wala nang abusado, wala nang patulog-tulog sa pansitan. Ang serbisyo nakakarating sa taong bayan. Ano pang issue ng NPA? So NPA, sumanib na kayo sa Filipino Guerrilla Forces. Kasi pinagluluko lang kayo ng mga nasa taas ninyo. Dahil sila lang ang yumayaman, hindi kayo ang pinahirapan. Yung mga pangako na sweldo, nasa yung sweldo nyo? Mayroon ba? Wala. Wala kayong sweldo. Kaya kayo nag-agwanta lang dyan, nag-TTS, because may dala kayong baril na pag pumasok ng barangay, very proud because may baril kayo. So yun lang yun. Pero yung sweldo,
Yung toothpaste nyo, ano pa man pangako nila, sabon gano'n, sa pamilya, wala. Hindi nangyayari yon. Pero yung commander nyo, may nangyayari. So, yun ang pag-iisipan nyo, mga kabagang, mga NPA. Ang solusyon kasi sa insurgency, alam naman natin, alam ng matatalino yan eh. It's a political warfare. It's a political fight. Political lang yan. Propaganda. Kung magaling sila sa propaganda, kaya nananalo sila. So, dapat ang katapat ng mga NPA, magaling rin magpropaganda from national down to ground. Magaling magpropaganda ang gobyerno. Tapos ang laban. Hindi yan patapangan, patayan. Hindi yan makukuha. Kasi ganito yan eh. Simpleng sagot lang dyan. Pag nakapatay ka ng NPA, multiply by how many? Minimum of 3. May kapalit yung 3 namatay na NPA. Kung nagsurrender ang isang NPA, multiply na may bababa. Kasi sabi, si Commander Bukay nagsurrender, wala man nangyari. Bagkos, binigyan pa ng hanap buhay. Bababa na rin ako para matagamtangan ko yung mga kasayahan sa baba, ang sinasabi nila. Hindi sa bukid. So, yun lang yun. So, hindi patapangan sa insurgency war. It's a political strategy, psychological operation, ang the best approach to the insurgency, not a magaling sa balabanan. Yun, pwede yun sa Mindanao. Hindi ko na after my war of 14 years old, hindi ko na na-experience ang war in the Mindanao. Lumaki ako sa insurgency war. Kaya alam ko kung anong approach. Bakit? As experience, as information from the surrender. So, pinagsama natin yun. That is FGF. Kasi yung FGF strategy, it's comparison to the NPA approach and the military approach. Pinagsama natin. So, very effective, di ba? Military strategy, communist strategy, or NPA strategy, pinagsama natin in one target. So, panalo tayo. So, yun lang yun. Maraming salamat. Sana magtagumpay tayo.